Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Nay, papasok na po ako sa trabaho. Papasok? Teka, paano ang usapan natin? Hindi ba't magbibigay ka ng allowance kada sahod mo? Pero Nay, paano naman po ang bills natin? Kailangan po natin bayaran ng kuryente at tubig dahil baka maputulan po tayo. Sinisigawan mo ba ako? Nagpapaliwanag lang po naman ako, Inay. Pwes para sa kaalaman mo, wala akong pakialam sa mga paliwanag mo. Ano, magsisigawan pa ba tayo o magbibigay ka? Napilitan akong kunin ang wallet ko noon, Miss Winnie. Gusto ko man na umangal kay nanay, hindi ko po magawa. Natatakot pa rin po ako sa kanya. Kaya kumuha ako ng 2,000 pa at inabot sa kanya. Said na po talaga ang bulsa ko, Nay. Ni pamasahe kailangan ko ng tipirin, kaya pagtiyagaan niyo na po muna yan. Hoy Melody, wag mo akong pinaglololoko ha. Magkano bang sahod ng isang call center agent? Aba, may mga benefits pa kayong nakukuha tapos sasabihin mo gipit ka? Yun naman po talaga ang totoo eh. Wag mo akong sinasagot-sagot ha. Napasinghap ako nang lumagapak ang palad ni nanay sa pisngi ko. Nagulat ako at hindi inaasahan ang ginawa niya. Dinuro ako ni nanay, sabay tinusok ng daliri ang sentido ko. Wag mo akong pinagmamalakihan, Melody ha. Pasalamat ka, inasikaso pa kita at binuhay kahit na iniwan ka sa akin ng salbahe mong tatay. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko kayang pasanin ang mga kasalanang hindi ko namang ginawa. Hindi ko hiningi na buhayin niyo ko. Umiiyak kong wika. Masakit ang dibdib ko dahil sa sinabi sa akin ni nanay. Hindi ko akalain na susumbatan pa rin niya ako sa kabila ng pagsasakripisyo na ginawa ko para sa kanila. Oo, pinag-aral niya ako noon. Pero hindi naman po talaga siyang nagbigay sa akin ng pagkain at baon para sa eskwelahan. Ang totoo po niyan, working student po ako eh. Nagsusumika para makapasa bilang isang scholar. Hindi nga ako binigyan ni nanay ng pagkakataon na makapag-relax pagkatapos ng mahabang panahon na pag-aaral na sinasabayan ko ng trabaho. Sa halip po na ipagmalaki niya ako, Miss Winnie, inapura ko ni nanay na makapag-apply kagad ng mas magandang trabaho. Wala naman po akong magawa kundi ang sundin siya. Dahil nung minsang sinuway ko ang utos niya, pinahiya niya ako sa buong barangay namin. Sobra naman po kayo, Inay. Lahat na lang po ba ng kapalpakan at kamalasan sa buhay natin sa akin nyo ipapasa? Nay, malaki na nga po ang sweldo ko eh, pero halos wala na pong natitira sa akin. Kinukuha nyo na kagad eh. Binabantayan nyo lang po kung kailan ang sahod ko, tapos hindi kayo maawat sa pag-ubos. Tumahimik ka! Wala kang karapatang pagsabihan ako. Anak lang kita at ako ang nanay mo. Responsibilidad mo na bayaran ang lahat ng utang na loob mo sa akin. Pakiramdam ko na bingi ako sa sinabi ni Nanay Miss Winnie. Hindi ko po alam kung paano makitungo sa kanya ng maayos. Palagi na lang po kaming nag-aaway. Para lubos po ninyong maintindihan ang aking kwento, sisimulan ko po sana sa mga panahon na nasa poder pa ako ni Nanay nakatira. Magandang araw, Miss Winnie. Ako nga po pala si Melody, 30 years old na sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo nangyari nung ako'y 19 anyos pa lamang taong 2015. Bagong graduate lang po ako ng mga panahong yun. Pero dahil po inapura na ako ni nanay noon na mag-apply ng trabaho, napilitan akong ayusin ang mga requirements ko para makahanap kagad ng trabaho. Nagkataon naman po na may malapit akong kakilala na may mataas na posisyon sa isang BPO company kung saan ako unang nag-apply, kaya maswerte kong nakapasok kagad. Hindi ko po makakalimutan. Unang sweldo ko, inabangan ako ni nanay sa labas ng building. Ang daming taong panayang silip sa kanya. Kaya naman pagkatapos ng duty ko, dali-dali na kagad akong bumaba papunta sa kinaroroonan niya. Nay, ano pong ginagawa niyo dito? Nagtanong ako sa kasamahan mo. Aba, sahod mo pala ngayon pero hindi mo man lang pinaalam sa akin. Opo, sweldo ko po ngayon, pero hindi niyo na lang po ako hinintay sa bahay. Hay nako, hindi na ako makapaghintay. Kailangan ko ng pera. Nay, nakakahiya naman po sa mga kasama ko oh. Baka isipin po nila na atat na tayong magkapera. Bakit? Kaya nga kita pinagtrabaho kagad para magkapera. Tsaka pwede ba, pamilya natin ang atupagin mo, wag ang ibang tao. Pero inay, nasaan na kasi ang sahod mo? Akin na nga. Ang dami mo pang sinasabi. Pera lang naman ang kailangan ko. Napilitan akong ibigay sa kanya ang kalahati sa unang sweldo ko sa pagko-call center, Miss Winnie.
Sobrang sama ng loob ko noon. Alam niyo po yung nakaset na yung utak niyo sa isang plano na kalaunan, masisira lang pala. Ganun kasi ang tindi ng panlulumo ko eh. Ang dami kong personal na plano para sa kinabukasan namin pero mauun siya mipayata dahil kay nanay. Nakita kong nagliwanag kagad ang mukha niya nang makita ang pera. Pakiramdam ko nga, naghugis peso sign pa ang mga mata niya eh. Nag-alala ako dahil alam kong nalulung sa pagsusugal si nanay. Madali ka lang naman palang kausap eh. Pinapahirapan mo pa akong iabot ang pera. O paano, magtrabaho ka na ulit ha at aalis na ako. Tapos na po ang trabaho ko, inay. Uuwi na po ako. Bahala ka. Basta ako lalakad na muna. Nay, baka naman po madaling araw na po kayo umuwi niyan ha? Huwag mo akong pakialaman at baka malasin pa ako sa'yo eh. At iniwan na kagad ako ni nanay. Gusto kong maiyak ng mga sandaling yon. Walang pagkakataon sa pagitan namin ni nanay na hindi kami nag-away. Mabigat ang loob ko na umuwi sa bahay. Kahit nasa call center ako noon, pang-umaga naman ako, Miss Winnie. Kaya kahit papano, hindi masyado nakaka-stress. Nang mga sumunod na araw, hindi ko pa rin nakikita si nanay. Malamang nakababad na naman siya sa sugalan. Sa paglalakad ko pa uwi, nakasalubong ko si Miko, ang kapitbahay namin at kababata ko. Hi Melody! Oh Miko, ikaw pala. Pauwi ka na ba? Oo, pauwi na ako. Ikaw, saan ka galing? Heto, pareho tayo. Pauwi na rin. Matumal ang benta ngayon sa tindahan eh. Kaya kailangan ko ng isara para makapagtrabaho pa ako sa bahay. Ang sipag mo naman. Masipag ka rin naman ah. Pero hindi yun nakikita ni nanay eh. Si Aling Erika? Sus, alam mo bang batugan na nanay ang bansag sa kanya ng mga tsismosa rito? Pasensya ka na ha. Pero alam mo, hindi rin kasi namin gusto ang ginagawa ng nanay mo eh. Inaasa niya lang sa'yo ang paghahanap buhay. Palagi niya kasing pinamumukha sa akin na malaki daw ang pinuhunan niya para mabuhay lang ako. Kaya sa ngayon, hindi ko magawang umangal sa kanya. Alam mo ang mabuti pa, wag na muna puro nanay mo ang pag-usapan natin. At baka ma-stress ka na naman. Punta tayo sa pwesto ni nanay sa harapan ng bahay namin. Nagtitinda siya ng kakanin. Lilibre kita. Sus, libre ka dyan. Baka manghingi ka lang sa nanay mo ng paninda niya eh. Hindi naman sa ganoon. Magkasama kaming lumapit sa harapan ng bahay nila Miko. Nandun nga ang nanay niyang si Aling Rosa. Nakabantay sa paninda niyang kakanin at malamig na inumin. Ngumiti ang ginang nang makita kaming palapit sa kanya. Hello po, Aling Rosa. Oh, iha. Mabuti naman at naligaw ka dito sa bahay namin. Teka, siguro wala ang nanay mo ano? Umalis? Tama po kayo, Aling Rosa. Umalis po si nanay. Huling kita ko po sa kanya 3 araw nang nakararaan eh. Siguro po nagpunta na naman sa sugalan. Aba, masyado namang pasarap sa buhay ang nanay mo. Pinagtrabahuhan mong pera, talagang nagagawa pa niyang ipansugal kesa ibili ng pagkain? Hinahayaan ko na lang po, Aling Rosa. Naalala niyo naman po nung magkapera ako sa pagsa-sideline ng labada kinakagawad nung nag-aaral pa po ko, hindi ba? Ay, oo, naalala ko nga yun. Abay, lahat kami nakikiusyoso sa gulong ginawa ng nanay mo. Nagsisigawan na kasi kayo noon sa gitna ng kalye. Bakit po ako hindi sisigaw? Sinasaktan na ako ni nanay. Tsaka nakakahiya po ang ginawa niya sa akin noon. Masahol pa ako sa aso kung itakwil niya. Ang pagkakamali ko lang naman, tumanggi akong ibigay ang pera na kinita ko. Bakit ba naman kasi napakabatugan niyang nanay mo? Wala naman siyang ibang ginagawa sa bahay niyo. Hinahayaan ko na nga lang po, Aling Rosa. Ayoko na po kasing makipag-away kay nanay eh. Kung sa bagay. Ang mabuti pa, magmerienda na muna kayo. May mga kakanin ako dito, iha. Pili ka na, Melody. Lilibre kita. Sus, ang sabihin mo, pinopormahan mo lang si Melody. Nanay naman. Anong masama? Aba, dalaga si Melody. Binata ka naman. Hindi ako hahadlang kung sakali. Idinaan ko na lang sa tawang sinabi ni Aling Rosa. Medyo nahihiya kasi ko, lalo na at saksi sina Aling Rosa sa lahat ng paghihirap na pinagdaanan ko noon, Miss Winnie. Ang totoo kasi niyan, gusto ko rin po si Miko eh. Kaso lang nag-aalala ako sa nanay kong bungangera. Baka kapag nalaman niyang nakikipaglapit ako sa lalaki, madamay pa sila sa kahibangan niya.
Hanggat maaari, sinusolo ko na lang ang problema. Si nanay talaga oh. Kung ano-ano na lang ang sinasabi kay Melody. Uy, wag mo nang pansinin si nanay ah. Nagbibiro lang siya. Okay lang, sanay din naman ako makipagbiruan eh. Puwera biro, iha. Abay matuto kang magtira ng konti para sa sarili mo. Huwag kang bigay ng bigay sa nanay mo. May pangangailangan ka rin. Hindi porket siya ang nanay, kokontrolin ka na niya. Tatandaan ko po yan, Aling Rosa. Oo nga pala Melody. Pwede ba akong bumisita sa inyo? Ha? Bakit? Aakyat sana ako ng ligaw. Hindi ka naman nakainom. Bakit nawala yata ang hiya natin ngayon? Baka kasi maunahan ako ng iba eh. Loko ka talaga. Seryoso ka ba? Oo naman. Hay naku, bahala ka. Basta wag ka lang papahuli kay nanay. Alam mo naman yun. Tawa lang ang sinagot sa akin ni Miko at sumubo na ng biko. Ako naman pinagkaabalahan ko ang sapin-sapin at namangha sa sarap nun. Pag uwi ko sa bahay, nandyan na si nanay. Naririnig ko ang ingay ng pagwawala niya, kaya napabilis ang pagpasok ko sa loob. Buwisit na buhay to, oo. Talo na nga sa sugalan, wala pang dadat ng pagkain. Inay, bakit po ba kayo nagwawala? May trabaho ka, hindi ba? Bakit hindi ka bumili ng pagkain? Nay, may bigas naman po tayo dyan at tuyo eh. Pasensya na po kung wala tayong ibang ulam. Kasasahod ko lang nung huli tayong nagkita eh. Huwag mo nga akong pinaglololoko. May pera ka. Hindi mo lang nilalabas lahat. Nay, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Wala po talaga akong pera. Ah, ganon ah? Napasigaw ako nang makitang sunod-sunod na lumagapak ang palad ni nanay sa aking pisngi. Sinubukan kong umiwas sa kanya pero hinila ni nanay ang buhok ko at nginudgud niya ang mukha ko sa hugasin na nakakalat sa mesa. Inay, tama na po. Nasasaktan ako. Wala akong pakialam. Ako lang ang may karapatang saktan ka. Kaya huwag kang magrereklamo. Inay! Akin na yung bag mo! Hinablot ni nanay ang bag ko at hinalughog ang laman. Walang ibang pera sa loob maliban na lang sa barya na meron ako. Pero sa loob ng wallet ko, naroon ang mga identification cards ko at ATM card kung saan nakatago ang pera ko. Nakita yun ni nanay. Pumalahaw ako nang damputin niya yun at ibulsa. Sabi mo wala kang pera? Nandito pala sa ATM na to eh. Tumatanggi ka pa? Nay, wag niyo pong kunin yan. Yan na nga lang po ang meron ako eh. Simula ngayon, ako na ang magtatago nitong ATM card mo. Naiintindihan mo ba? Hindi ako nakasagot sa sinabi ni nanay. Galit na galit ako pero hindi ko alam kung paano ilalabas ang hinanakit ko sa kanya. Dahil sa ginawa ni nanay, para na rin niya akong hinold up. Lahat ng meron ako inangkin na niya. Hindi ako kumain ng hapunan kinagabihan. Nagmukmuk ako sa kwarto at umiyak. Wala na naman si nanay. Tinangay niya lang ang ATM card ko at sigurado sa sugalan na naman siya pupunta. Masakit man para sa akin pero nakapagdesisyon ako na hayaan na lang yon. Mabuti na lang talaga at hindi kalakihan ang perang nasa ATM card na hawak ngayon ni nanay. Nakakahiyaman, ikinuwento ko kina Miko at Aling Rosa ang ginawa niya kinabukasan. Ang lupit talaga ng nanay mo. Pati ba naman ipon mo, pinakialaman pa niya? Yun na nga po, Aling Rose. Doon na nga lang ako umaasa ng pamasahe ko at pagkain habang nagtatrabaho. Wala na kasi akong nadadat ng pagkain sa bahay eh. Pati mga binili kong dilata, pinagbili pa niya, may pangsugal lang. Grabe naman pala si Aling Erika. Yan ang perpektong halimbawa ng isang irresponsableng ina. Batugan, napakasama, palaasa. Hindi ko na nga po sana malalaman yun eh. Kung hindi lang ba nagsumbong sa akin ang ilan sa mga kapitbahay natin. Kung sinagot mo na lang ba sana ako, Melody, hindi ka na mamomroblema sa nanay mo. Kasi itatana na kita. Kasabay ng panlalaki ng mga mata ko ay ang pagbatok ni Aling Rosa kay Miko. Loko ka talagang bata ka. Hindi kita tinuruang maging barumbado, ha? Si nanay naman eh. Nagbibiro lang po ako. Gusto ko lang naman patawanin si Melody. Baliw ka talaga, Miko. Kung ganyang hindi pa kita sinasagot at nagpaalam ka ng itatanan ako, baka si Aling Rosa pang mag-utos sa akin na huwag ka na talagang sagutin. Kayo naman oh. Mga bata talaga kayo, oo. Ang mabuti pa, maghakot ka na ng tubig sa likod, Miko. Ako nang bahala dito.
Tulungan ko na po kayo, Aling Rosa. Oh, bakit? Hindi ka ba uuwi sa inyo? Hindi ko po alam kung makakauwi ngayon si nanay Tsaka gusto ko pong matutong magluto ng kakanin. Bala ko rin po sanang magtinda sa mga katrabaho ko. Mabuti yan, iha. Magandang negosyo din ang kakanin. Hindi ko man masasabing mura ang mga sangkap, sigurado naman akong kikita ka. Mula noon, araw-araw na akong dumadaan kina Aling Rosa para matuto. Sa katunayan, nakakapagbenta na rin ako sa mga katrabaho ko, kaya doble na rin kahit papano ang kita ko. Para hindi na ito mapakialaman ni nanay, ibinukod ko ang savings ko sa isang mapagkakatiwalaang bangko. Itinago ko rin sa locker ko sa opisina ang ATM card para hindi makuha ni nanay sa akin. Gusto ko kasing makapag-ipon, Miss Winnie. Gusto kong makaalis na kami sa squatters area na kinatitirikan ng bahay namin. Gusto kong umasenso at magkaroon ng sariling negosyo. Kaso lang, habang nag-aayos kami nila Aling Rosa at Miko ng paninda kong kakanin, biglang dumating si nanay at nanggigigil na basta na lang akong sinaktan. Walang yaka, Melody! Dito lang pala kita makikita! Aray ko po, inay! Nasasaktan po ako! Oy, teka, Erika! Huwag mo naman saktan ang anak mo! Ano bang kasalanan niya sa'yo? Wala kang pakialam kahit na anong gawin ko sa anak ko, tanda! Pwede ba lumayo ka? Hoy, ikaw ang dapat na lumayo rito. Pwesto ko to bakuran ko to. Buwisit ka talaga sa buhay ko, Melody. Kita mo na ang ginawa mo. Ikaw pa ang gumagawa ng iskandalo sa bahay ng ibang tao. Aling Erika, hindi niyo po dapat na sinasaktan ang anak niyo. Malaki na po siya at nakakaya naman sa ibang tao kapag nakita kayo. Bakit naman ako mahihiya, nanay naman ako? Tsaka bakit mo ba pinagtatanggol ang anak ko, ha? Jowa ka ba niya, ha? Ikaw bang dahilan kung bakit matigas na ang ulo ni Melody at ayaw akong sundin? Nay, tama na po. Nakakahiya na po ang mga ginagawa niyo Huwag niyo naman pong idamay ang ibang tao. Huwag mo akong utusan, Melody, ha? Ano, malakas na ang loob mong suwayin ako dahil sa mag-inang to? Bakit? Sila bang pamilya mo? O siguro sa kanila mo binibigay ang pera mo, no? Nay, hindi naman po totoo yan. Ano po bang problema niyo? Ikaw ang problema ko. Niloko mo ko. Ang ATM card na binigay mo sa akin, wala nang laman. Akala ko ba dun pinapasok ang sweldo mo? Ilang araw na akong naghihintay pero wala pa rin. Nay, sana intindihin niyo naman po ang sitwasyon natin. Kaya ako po tinatago mula sa inyong sahod ko dahil inuubos niyo lang po sa sugal kung ganun sinusumbatan mo na ako? Mabagsik na singhal sa akin ni nanay kaya natakot ako ng husto. Sigurado ko na masasaktan pa ako ng mas matindi kaya hindi ako lumapit sa kanya ng mga sandaling yun. Si Aling Rosa naman ang nagsilbing tagapagtanggol ko. Panay ang sangga niya sa bawat hampas ni nanay na dapat ay para sa akin. Halos mapaiyak na naman ako sa kahihiyan. Hindi na talaga nagbago si nanay. Palagi niya pa rin akong pinapahiya sa iba. At dahil sa nangyari, sina Aling Rosa at nanay ang nagkainitan. Nadala sila sa barangay dahil nagrereklamo na sa kanila ang ilan sa aming mga kapitbahay. Sa harap ni Kap, hindi pa rin maawat ang dalawa sa pagbabangayan. Palibhasa, hindi naman ikaw ang magulang. Hindi ka na sana nakialam kung paano ko didisiplinahin ang anak ko. Pakialamera ka masyado Hindi kita pinapakialaman, Erika. Ang sa akin lang, masyado ka ng iskandalosa. Sa harapan pa ng bahay namin nagwawala. Hoy tanda, anak ko lang ang nilapitan ko sa bakuran nyo. Wala akong issue sa'yo. Aling Erika, huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan ng nanay ko. Hayaan mo siya, Miko. Tsaka anong wala? Na may personal ka na Porke nakita mong pinagtatanggol ko ang anak mo, ginanahan ka naman sa pananakit sa kanya. Kung tutuusin, ginagawa mo nang ang puhunan ng anak mo para lang magkapera. Oh, ano ngayon? Hindi ako kagaya mo na kahit matanda ng anak, inaalalayan pa rin. Nay, tama na po. Tumahimik ka. Palibhasa, ikaw ang punot dulo nito Kung nagbigay ka lang sana sa akin, di sana wala na tayong problema. Natapos na lang ang pagbabangayan nila at lahat, pero hindi ko pa rin magawang pagbatiin ang dalawa. Humingi na lang ako ng pasensya kina Miko at Aling Rosa. Aling Rosa, pasensya na po talaga kayo kay nanay ha. Sana po mapatawad niyo siya sa panggugulo sa pwesto niyo. Iha, wala kang dapat na ihingi sa akin ng pasensya. Wala ka namang kasalanan hindi nga nakonsensya yung nanay mo sa ginagawa niya sa'yo. Umaasa pa rin po ako na magbabago si nanay, Aling Rosa.
Alam mo, Iha, sigurado kung magbabago ang nanay mo, pero tuturuan natin siya ng leksyon. Kumabog ang dibdib ko sa sinabi ni Aling Rosa. Kakaibang tingin niya sa akin ng mga sandaling yun. Parang may nagbago sa kanya na hindi ko maintindihan. Kinakabahan man, lakas loob pa rin akong nagtanong. Anong klaseng leksyon po bang kailangan nating ibigay sa kanya? Kulamin natin ang nanay mo. Nay, haya na naman kayo sa mga kababalaghan nyo. Huwag mo na nga pong idamay si Melody dyan. Hindi na po ako makakapanligaw sa kanya ng tuluyan. Miko anak, minsan kailangan nating gumawa ng masama para mabigyan ng hustisya ang isang inaapi. Tsaka ang kaalaman ko sa pangungulam, hindi ko ginagamit sa pang-aabuso. Alam mo yan. Pag-iisipan ko po. Melody, nakinig ka na naman kay nanay? Anong gusto mong sabihin ko? Tsaka mabait naman ang nanay mo eh. Alam kong lahat ng ginagawa niya para sa ikabubuti ng lahat. Sabi ko na lang para hindi madagdagan ang hiya ni Miko. Alam kong hindi siya komportable na pag-usapan namin ang tungkol sa sinabi ng nanay niya. Pero kahit nung umuwi ako sa bahay namin, yun pa rin ang nasa isipan ko. Sa katunayan, naging malala ang pagkatulala ko na maski nung pumasok si nanay sa bahay, hindi ako nagpakita ng pagkabigla. Napansin din ako ni nanay kaya nanlaki ang mga mata na sininghalan niya ako. Melody! Nay? Sabihin mo nga sa akin, anong ginagawa mo sa bahay ng mag-inang yon? Ha? Sumagot ka! Nay, nagpunta lang po ako sa kanila para matutong magluto ng kakanin. Kailangan ko po ng sideline eh. Anong sideline ang pinagsasasabi mo? Aba may trabaho ka na ha? Tapos nagsasideline ka pa? O baka naman pinagtatakpan mo lang ang mag-inang yan? Napansin ko, dumami ang paninda nila. Baka sa kanila mo binibigay ang ibang sweldo mo. Ano? Sabihin mo na kagad sa akin. Nay naman, tinulungan na nga nila ako, ginagawa niyo pa sila ng kwento. Wala po kaming ginagawang masama. Mabait po sila sa akin. Mabait sila sa'yo kasi pinapakitaan mo sila ng motibo. Ano? Lumalandi ka na ha? Nakikipagjowa ka na sa Miko na yon? Nay naman, araw-araw na lang po ba tayong ganito? Nag-aaway pati sa mga walang kwentang bagay? Huwag mo akong mamanduhan sa kahit na anong gusto kong sabihin. At ito ang tatandaan mo ha, bawal ka pang makipagrelasyon. Ayokong nagbo-boyfriend ka. Ako munang asikasuhin mo. Wika niya tsaka hinilang buhok ko. Napaiyak ako dahil sa labis na sama ng loob. Lahat na lang ng sa tingin ko ay ikasisi ako, hinahadlangan ni nanay. Kaya naman sa inis ko sa kanya, sinagot ko si Miko nang manligaw naman siya sa akin ng mga sumunod na araw. Talaga, Melody? Tayo na? Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Kinikilig nga ako eh. Napahalakhak ako sa tinura ni Miko. Likas sa kanyang mapagbiro kaya magaan ang loob ko palagi pagkasama ko siya. Mula noon sa tuwing nagwawala si nanay, si Miko na rin ang naging tagapagtanggol ko, Miss Winnie. Isang araw, paalis ako papuntang trabaho nang makita kong nakaabang na sa akin sa labas si Miko. Ito kasi ang sinabi niyang unang duty niya bilang boyfriend ko, ang ihatid sundo ko sa trabaho. Hindi ko po alam na nakadungaw pala si nanay sa bintana at masama ang tingin niya kay Miko. Nagulat na lang ako nang tawagin niya ang jowa ko mula sa bintana. Magaling na lalaki! Ano na naman ang ginagawa mo rito? Kay aga-aga pa nang bibwisit ka na? Magandang umaga po, Aling Erika. Nandito po ako para ihatid si Melody sa trabaho. Abay bakit? Mukha bang hindi marunong pumunta sa trabaho niya si Melody? Ha? Kabisado ko nang hilat siya ng mukha mo. Manghuhut-hut ka lang ng pangsyabu sa anak ko. Naku, hindi po ako adik, Aling Erika. Maganda at malinis ang intensyon ko sa anak nyo. Ipagtatanggol ko nga siya sa inyo kung kinakailangan eh. Ano? Pakiulit nga ang huli mong sinabi? Buwisit ka talagang lalaki ka? Akala mo ba hindi ko narinig yon? Narinig nyo naman po pala, Aling Erika. Tapos nagtatanong pa po kayo. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni nanay kaya naman hinila ko na si Miko palayo sa kanya. Nay, pasensya na po, nagbibiro lang si Miko. Sige po, aalis na kami. Nag-iwan nga po pala ako ng pera sa mesa. Ako na rin po ang bahala sa bills natin. Huwag mo nang pabalikin dito ang lalaking yan ha? Habang naglalakad kami palayo sa bahay, hindi ko maiwasang wag pagsabihan si Miko. Ikaw talaga, alam mo naman na mainit ang dugo sa akin ni nanay, inaasar mo pa. Hindi ko naman siya inaasar, Melody.
Napansin ko lang kasi, mainitin masyado ang ulo ng nanay mo. Ginagawa niyang mabigat ang isang sitwasyon na kaya naman sanang pag-aanin lang. Para namang hindi ka na nasanay dyan kay nanay. Ganyan naman talaga ang ugali niya eh. Hayaan mo, tutulungan kita palagi. Mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Salamat ha. Wala yun. Oh, tara na. Ililibre mo ako ng pamasahe ha. Siyempre naman. Naging magaan at maluwag ang pakiramdam ko ng mga sumunod na araw. Hindi na ako gaanong ginagambala ni nanay dahil sa tuwing sumasahod ako, kusang loob na lang akong nagiiwan ng pera sa mesa para sa allowance niya. Mas okay na po ang ganito, Miss Winnie, kesa sa magtalo na naman kami kung bakit kailangan kong mag-iwan sa kanya ng pera gayong binabayaran ko naman ang bills namin. Pero hindi ko akalain na ang panandaliang katahimikan sa kalooban ko ang magiging susi para matuklasan ko ang mas malalim pang sikreto na tinatago ni nanay. Umuwi ako galing sa trabaho ng hapong yun. Tahimik sa loob ng bahay pero alam kong may tao. Walang ingay na pumasok ako sa loob. Mausok doon at kulob at doon ko po nadatnan si nanay sa kasuklam-suklam na tagpo. Sa kanyang paanan, nagkalat ang mga drug paraphernalia. Nay! Nandyan ka na pala, Melody. Oh, halika. Gusto mo? Pero pa ako dito. Pero bayaran mo to at mahal, ah. Nay, bakit ka gumagamit ng pinagbabawal na gamot? Ano bang pakialam mo? Ito lang ang kaligayahan ko. Kaligayahan? Lahat ng pinaghirapan kong pera para sa droga na pupunta? Nay naman, hindi po ba kayo nag-iisip? Hirap na nga tayo sa buhay, dinadagdagan niyo pa. Sa sobra kong pagkabigla, tumayo si nanay at dinuro ako. Nang mga sandaling yon, wala na siyang pinagkaiba sa mga taong nakikita kong humihit-hit ng pinagbabawal na gamot. Matagal na akong galit sa'yo, kaya wala kang karapatang pagsabihan ako. Nay, wag po. Nagsasawa na ako sa kangangawa mo. Wala kang silbi, wala kang pakinabang. Ano pong gagawin niyo? Ano pa nga ba? Matigas na ang ulo mo, hindi ba? E di parurusahan na lang kita. Napasigaw ako at nataranta nang makitang kinuha ni nanay ang walis at pinagpapalo ako. Sinubukan kong umiwas sa kanya pero natatakot akong baka mas lalo siyang magalit kapag ginamitan ko siya ng lakas. Hindi pa nakontento si nanay. Sinuntok niya ako, sinipa at kung ano-anong klaseng pananakit pa ang ginawa niya sa akin. Lugmok akong napaiyak, nantantanan na niya ako sa wakas at iniwan. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Iniisip ko ang pwedeng sapitin ng pamilya namin dahil sa mga bisyo ni nanay. Kaya naman tahimik akong nag-impake tsaka tinext si Miko. Nagpapasundo ako sa may kanto. Mas mabuti pang lumayo na lang ako kesa masaktan ulit ako ni nanay. Hindi ko na kasi matiis pang ginagawa niyang pang-aabuso sa akin eh. Pagdating ko sa kanto, naghihintay na sa akin si Miko. Isang mahigpit na yakap ang sinalubong niya sa akin nang makalapit ako sa kanya. Napaiyak tuloy ako at halos hindi makatingin habang pinagmamasdan niya ang mga pasako sa muka at sa buong katawan. Grabe naman ang ginawa ng nanay mo. Hindi na siya naawa sa'yo. Ito na lang siguro ang paraan para makalayo ako sa kanya, Miko. Hindi ko na kayang pananakit sa akin ni nanay. Huwag kang mag-alala. Kasama mo kami ni nanay. Hindi ka namin pababayaan. Maraming salamat, Miko. Makalipas ang ilang buwan, hindi ko alam kung paano nagawa nila Aling Rosa na sumama sa akin para makalayo kami kay nanay. Lumipat kami ng bahay. Tuluyan na nga kaming nag-live-in ni Miko at nagkaanak makalipas ng 9 na buwan. Saglit akong nawala ng balita kay nanay. Itinuon ko ang atensyon ko sa aking bagong pamilya. Sa piling nila Aling Rosa at Miko ko naramdaman ang kahalagahan ko bilang isang anak at babae. Melody, ang mabuti pa, magpahinga ka na muna. Kanina mo pa sinasayaw si baby eh. Kapapanganak mo pa lang, hindi ba? Okay lang naman ako, Miko. Tsaka nakakatuwa kasing pagmasdan ng anak natin eh. Hindi ako makapaniwala na makikita ko ng ganito ang anghel natin. Pasalamat tayo sa Panginoon, Melody. Binigay niya sa atin si baby bilang isang biyaya. Kaya aalagaan natin siya at mamahalin. Tama, hindi natin siya igagaya sa akin na lumaking inabuso lang ni nanay at pinagkaperahan. Oh, baka naman mamaya, maiyak ka na naman dyan. Ang mabuti pa, ibigay mo na muna kay nanay si baby.
Ay oo nga, nang makakain na kayo mga anak. Aba, ang ganda-ganda naman ng apo ko. Nagmana sa lola. Maraming salamat po sa pag-aalaga niyo sa akin ha, Aling Rosa. Wala yon iha. At saka bakit ba Aling Rosa pa rin ang tawag mo sa akin? Nagsasama na nga kayo ng anak ko at nagkaanak. Kasal na lang ang kulang sa inyong dalawa. Kaya dapat, nanay na rin ang tawag mo sa akin. Oo nga naman, Melody. Nanay mo na din ang nanay ko. Sa kahayaan mo, mag-iipon na tayo para sa kasal natin. Tapos, isasabay na rin natin ang binyag ni baby. Walang pagsidla ng katuwaan ng puso ko, Miss Winnie. Pakiramdam ko, kumpleto na ang pamilya ko. Maganda ang takbo ng tindahan nila Miko sa bayan. Ako naman, saglit lang na naka-maternity leave pero makakabalik din ako sa trabaho. Okay na ang takbo ng buhay ko. May sapat na ipon at sariling negosyo. Sinanay na lang talaga at ang pagkakasundo namin ng kulang. Oh, natulala ka na dyan. Pasensya ka na ha, naalala ko lang si nanay. Alam mo, balita ko, mas lalong naging masama ang nanay mo nang umalis ka sa inyo. Kaya huwag ka muna magpapakita sa kanya. Kapag nalalasing raw ang nanay mo, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan mo. Humanda ka raw kapag nakita ka niya sa daan. Ako natatakot para sa'yo, Melody. Kaya mag-iingat ka sana palagi. Akala ko pa naman magkakabati na kami ng tuluyan. Hanggang ngayon pala masama pa rin ang trato niya sa akin. Hayaan mo, balang araw, matatanggap niya na rin ang ginawa mo, Melody. Sa ngayon, ipagdasal na lang natin na dahan-dahan ang maging malinaw ang pag-iisip ni Aling Erika. Sana nga. Kahit papano nakakalimutan ko naman alalahanin ang tungkol kay nanay. Lalo na at isang araw may nagpakilala sa akin, si Mang Estong, na aniya siya daw ang tatay ko. Hindi ko akalaing dito lang pala kita mahahanap, anak. Hindi ko po maintindihan kung bakit makalipas ang ilang taon, ngayon lang kayo nagpakita. Mahabang kwento, anak. Pero gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Nadamay ka sa hinanakit ko sa nanay mo. Hindi ko dapat na ginawa yun. Hindi kita dapat na iniwan sa kanya. Kahit na po, hindi nyo alam kung anong pinagdaanan ko sa kamay ni nanay. Hindi niya ako tinuring na anak. Ngayon nagpakalulong siya sa droga at bisyo dahil sa hinanakit. Patawarin mo ko. Hindi ko ginustong masira ang buhay mo. Nasasaktan din ako sa mga nalaman kong sinapit mo, anak. Kaya hinanap kita. Kabisado ko pa ang address ng nanay mo. Pero wala ka na sa poder niya nang pumunta ako dun. Nagkausap kami at nagkasagutan. Hinanap kita sa kanya pero wala naman siya maisagot. Ipinagtabuyan pa niya ako. Mabuti na lang, isang kaibigan ng asawa mo nakapagsabi na dito ko kayo mahahanap. Napaiyak ako dahil sa sinabi ni Tatay Miss Winnie. Kung kailan maayos na ang buhay ko, tsaka naman siya bumalik, tsaka siya nagpakilala. Kung tutuusin, mukhang nakaluluwag naman sa buhay si tatay. Maayos siyang manamit, may sasakyan at sabi pa niya may maayos siyang negosyo. Iniwan ko ang nanay mo noon dahil ayaw sa kanya ng mga magulang ko. Kahit nagsasama na kami, pinilit ako ng lola mo na iwan si Erika. Hanggang sa isang araw, wala na akong magawa kundi sundin ang mga magulang ko. Pero bakit po, Tay? Bakit niyo nagawang iwan si nanay? Hindi naging maganda ang buhay namin dahil minsan akong itinakwil ng pamilya ko. Napilitan ako makitira kay Erika, ang nanay mo, sa bahay niya. Kahit na ako ang lalaki at dapat ay sumasalo sa responsibilidad ng pagsasama namin. Kwento ni Tatay, mas lalo silang naghirap nung magbuntis na si nanay sa akin. Hindi sila pareho magkatrabaho. Kung makapasok man kasi ang tatay ko sa maliit na kumpanya, bigla naman siyang natatanggal sa trabaho dahil na rin sa koneksyon ng lolo at lola ko. Mas gusto raw nila na magdusa si tatay dahil sinuway niya ang kagustuhan nila. Mas pinili ni tatay ang mahirap na buhay. Nang makapanganak si nanay, mas lalo silang nagkaproblema. Medyo critical daw kasi ang sitwasyon ni nanay kaya napilitan na siyang lumapit sa mga magulang niya. Masakit mang isipin, binigyan ako ng lolo at lola mo ng kondisyon. Kapalit ng kaligtasan mo at ng nanay mo, yun ay ang iwanan ko kayo. Kaya po ba nagdusa si nanay? Pinalaki niya akong mag-isa?
Alam niyo bang sa halip na mahalin ako ni nanay, kinamuhian niya ako? Kamukha ko raw kayo, nakaugali ko kayo kaya nanggagalaiti siya sa akin. Gusto kong depensa ng sarili ko pero hindi ko po magawa. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko naman akalain na hahantong sa ganito ang lahat. Ano pa nga po bang magagawa ko, Tay? Nangyari na ang mga dapat na mangyari. Ngayon alam ko na po kung bakit naggaganon si nanay. Hindi naman pala lahat ng kamalasan sa buhay niya dahil mismo sa sarili niya. May naging ambag kayo, Tay, at kailangan niyo siyang kausapin. Dahil sa mga sinabi ko, napatango na lamang si Tatay Estong. Pinili ko pa ring intindihin siya dahil kahit nagtampo ko kay tatay, wala naman akong matinding sama ng loob sa kanya. Kahit papano, may contact number naman ako kaya pwede ko siyang tawagan kahit na anong oras. Isang araw, habang bumibili ako ng pandesal sa bakery, isang hindi inaasahang tao ang makikita ko pagbaba ng tricycle. Si nanay. Nanlilisik na ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Tuloy, napaatras ako at nakaramdam ulit ng takot na kay tagal ko nang kinalimutan. Kung saan-saan kita hinanap, dito lang pala kita makikita. Nay, ang tagal mong nagtago sa akin, babae ka. Napaiyak ako sa sakit nang hilahin niya ang buhok ko. Nay, wag naman po. Halika rito. Nay, tama na. Sinasaktan niyo na ako eh. Wala akong pakialam. Hayop ka. Wala kang pinagkaiba sa tatay mo. Iniwan niyo ako sa ere. Napilitan po akong umalis dahil sinasaktan niyo ako. Hindi ko na po kayang tiisin ang pagpapahirap niyo. Tuluyan nang nagsigawan ng mga taong nakakita sa iskandalong ginawa namin. Mabuti na lang hindi kalayuan sa kinaroroonan ko ang bahay namin kaya nagawa pang makahingi ng tulong ng mga kapitbahay namin kay Miko. Natatarantang sumugod kagad si Miko kay nanay at iniwas ako. Aling Erika, tama na yan. Huwag niyo nasasaktan ng anak niyo. Anong karapatan mong pigilan ako sa ginagawa ko, ha? Hayop kang lalaki ka? Tinangay mo ang anak ko. Ipakukulong kita. Mag-iingat ka sa pagbabanta niyo. At baka kayo pa ang idemanda ko. Sinasaktan niyo si Melody. Miko, tama na. Kaya namimihasa yung nanay mo eh. Kasi kahit sinasaktan ka na, pinagtatanggol mo pa rin. Sinubukan pa sanang sumugod ni nanay pero ako na mismo ang humarang. Napasigaw ako at nagmamakaawa na wag na niya akong guluhin. Pero kagaya ng dating pinag-aawayan namin, muli niya akong sinumbatan. Wala kang utang na loob, Melody. Pagkatapos kitang alagaan, pag-aralin at bigyan ng maraming sakripisyo, nagawa mo pa talagang gawin ang lahat ng ito? Tama na po, sumusobra na po kayo, inay. Alam niyo po ba kung anong pakiramdam na gumigising araw-araw na parang ako ang magulang, imbis na ikaw? Anak ka lang, Melody. Huwag mong kalilimutan yan. At kaya ako nandito dahil sisingilin na kita sa malaking puhunan ko sa'yo. Hindi na ako ang anak sa bahay niyo. Alila ang tingin mo sa akin, inay. Alila na kailangan mong gawing panakipbutas sa lahat ng kakulangan sa buhay mo. Tumigil ka, Melody. Lahat ng ginagawa ko para sa'yo. Kaya huwag kang umasta na basta na lang sumulpot dito sa mundo nang wala kang ina. Huwag ka nang magkunwari pa, inay. Para sa akin ang lahat ng ginagawa niyo. Inay, pati nga obligasyon niyo sa bahay para alagaan ako. Pinasa niyo sa akin eh. Sa totoo lang, ikaw ang inaalagaan ko. Wala pa nga akong napatunayan sa buhay ko, pero nagbabayad na ako ng utang na loob sa inyo. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Mas wala po kayong alam sa hirap na pinapasan ko araw-araw ng dahil sa'yo. Ang hirap sa'yo, ma-pride ka. Simula nang dumating yung lalaking yan, parang wala ka ng pakialam sa akin. Huwag mo siyang idamay sa problema natin, inay. Hindi pa man dumarating si Miko, may problema na po talaga tayo. Ah, ganon? Mas pinipili mo siya kesa sa sarili mong ina? Hindi siya ang pinipili ko, inay. Pinipili ko lang ang sarili ko ngayon. Pinapalitan mo na ako, tapos itatanggi mo pa? Hindi sana kayo mapapalitan bilang pamilya ko kung ginampanan niyo lang sana ang papel niyo bilang ina mula nung bata pa ako. Bulyaw ko kay nanay na ikinatigil niya sa pagsasalita. Akala ko natauhan na siya sa sinabi ko, pero dinuro niya lang ako. Pinagbantaan na hindi pa yun ang huli naming pagkikita dahil guguluhin pa niya ang buhay ko hanggat hindi raw ako nakakapagbayad ng utang na loob sa kanya. Nang makaalis si nanay, napaiyak na lang akong yumakap kay Miko na noon ay walang ibang ginawa kundi aluin ako. Tahana, huwag mong iyakan ng nanay mo. Hindi mo kailangang makonsensya sa lahat ng mga sinabi niya.
Pero Miko, Shh! Hindi masamang sumagot sa kanya para ipagtanggol mo ang sarili mo, Melody. May sarili ka ng pamilya. Oo, may obligasyon ka sa kanya. Pero hindi na kailangan umabot sa punto na para kang nagbabayad ng buong buhay ng pagkakautang. Sa akin at sa anak na natin ka may responsibilidad. Sana, tandaan mo yan. paliwanag niya sa akin na mas lalo kong ikinaiyak. Hanggang sa pag-uwi ko sa bahay namin, panay pa rin ang punas ko ng luha. Umalis na si Miko para pumasok na rin sa trabaho. Samantalang ako nakaupo sa kama. Kalalapag ko lang sa nahihimbing na anak ko nang lapitan ako ni Nanay Rosa. Melody, anak, ayos ka lang ba? Medyo hindi nga po eh. Naikwento sa akin ni Miko ang nangyaring gulo kanina. Aba, wala nang sawa sa kakagawa ng iskandalo ang nanay mo ah. Nahihiya na nga rin po ako sa mga kapitbahay eh. Ang ayos ng trato ko sa kanila. Tapos makikita nila ang ugali ni nanay. Kasing bulok na ugali ng mga tambay sa kalsada. Sabi ko naman sa'yo eh, bigyan natin ng leksyon ang nanay mo. Sa gagawin natin sa kanya, sigurado ko hindi ka na niya sasaktan. Kumabog ang dibdib ko sa sinabi ng biyenan ko. Alam kong tungkol sa kulam na naman ang gusto niyang ipahiwatig sa akin. Natatakot akong subukan ng suggestion niya, Miss Winnie. Siyempre, nanood din naman ako ng mga pelikula na may kinalaman sa kulam at nakikita ko kung gaano katindi ang nagiging pagdurusa ng mga taong tinatamaan ng sinumpang kaalaman na yon. Nay, nag-aalala po kasi ko na baka kung ano ang mangyari kay nanay eh. Baka po lumala ang kalagayan niya. Imbis na makatulong tayo, baka mapahamak siya. Wala ka bang tiwala sa akin, anak? Sabihin mo, natatakot ka ba sa gagawin ko? Meron naman po akong tiwala sa inyo, tsaka hindi po ako natatakot sa sumpa. Natatakot lang akong mawalan ng paninindigan para sa sarili ko, pero sana maging tama po ang ginagawa ko. Kung ganon, halika, samahan mo ko. May ipapakita ako sa'yo. Tumayo ako at sumunod kay Nanay Rosa papunta sa isa pang kwarto sa bahay namin. Naalala ko, noong bagong lipat lang kami, pinagsabihan ako ni Nanay Rosa na huwag akong papasok sa loob ng kwarto na yon. Pero ngayon, mukhang makikita ko na kung ano ang nasa loob nito. Bumungad sa harapan ko ang may isang kalakihang baul. May kandado yon pero hawak ni Nanay Rosa ang susi. Nakita ko nang buksan niya ang nasabing gamit at pinakita sa akin. Nagulat ako nang makitang sandamakmak na gamit pang kulam, Miss Winnie. Lahat ng yun, may ukit na ritual at kulay itim. May mga manika, karayom at mga libreta. Ito ang una kong pinagkakakitaan noon, bago ko tumigil, iha. Noong bata pa kasi si Miko, madalas siyang asarin ng mga kaklase niya. Tinatawag na nagmula raw siya sa pamilya ng mga mangkukulam, kaya napilitan akong itigil ang gawain para sa kapakanan niya. Hindi ko po akalain na may ganito kayong nakaraan noon, Inay. Hindi naman ako masamang klase ng mangkukulam, iha. Lahat ng ginagawa ko para sa kabutihan, ganti para sa mga taong inaapi. Sige po, Inay. Papayag ako sa gagawin niyo. Pero sana po, huwag niyo masyadong saktan si Nanay ah. May naisip akong paraan, iha. Isang munting sumpa na igagawad ko sa kanya, pero magiging sukatan kung gaano nakalala ang ugali niya sa kapwa. Wika ni Nanay Rosa at sinimulan na ang ritual. Naglatag siya ng itim na carpet sa sahig. Bawat sulok ng kwarto, sinindihan niya ng itim na kandila. Sa gitna, naroon ang isang itim na libro at manika. Hiningi ni Nanay Rosa sa akin ang buong pangalan ni Nanay Erica kasama na ang petsa ng kanyang birthday. Ilang sandali pa, nagsisimula na siyang magsalita ng mga katagang akala ko kanta pero dasal pala para sa kanyang orasyon. Madaling manipulahin ang tamad na kaluluwa at yun ang magsisilbi nating sandata. Panginoon ang dilim, kamuhian ang inang pabaya sa kanyang anak. Ang babaeng pinangalan ng Erica, bigyang sakit na magpapagising sa kanyang kaluluwa. Diyos ko, huwag naman po sanang lumala ang gagawin niya kay Nanay. Huwag kang mag-alala, iha. Hindi ko basta sasaktan ng nanay mo. Tuturuan ko lang siya ng leksyon. Sige po, Nay. Makinig ka lang, ha? Sakali man na makarinig ka ng ingay, huwag ka nang sasabat o papatol sa kahit na anong maririnig mo. Tatandaan ko po. Nagpatuloy nga si Nanay Rosa sa kanyang ginagawa.
Nanatili akong tahimik kaya naman kitang-kita ko ang ginagawa niya. Pagdampot sa manikang may nakatatak na pangalan at araw ng kapanganakan ni nanay. Ilang sandali pa, naramdaman ko ng lumamig ang hangin. Nakarinig na rin ako ng mga boses na bumubulong sa tenga ko. Maingay at parang nang aasar. Kaya naman ganun na lang ang pagkahindik ko. Kung saan-saang parte ng kwarto ko binaling ang tingin ko. Wala namang ibang tao sa paligid kundi kami lang. Kaya ganun na lang ang kilabot na naramdaman ko sa buong katawan. Nay, may naririnig po ako. Shh! Huwag mo silang pansinin! Pero Nay, Iha, huwag mo silang pakinggan. Kapag nakuha nilang atensyon mo, pwede ka nilang sapian. ay, wag naman po. Hindi na po ako makikinig. Tinakpan ko ang tenga ko at pinikit ang mga mata. Hindi ko na pinansin ang ingay na naririnig ko sa paligid. Ilang sandali pa, natahimik na rin ang paligid. Wala nang mga ingay, wala nang mga bulungan. Tapos na ang ritual, Iha. Pwede ka nang dumilat. Wala ka nang dapat na ikatakot. Maraming salamat, Nanay Rosa. Hindi naman po siguro masama ang mararamdaman ni Nanay, ano? Ayoko po kasing mahirapan siya ng sobra eh. Huwag kang mag-alala. Hindi ko gagawin ang mga bagay na ikasasakit ng kalooban mo. Salamat po, Inay. Paano po, maiwan ko na po muna kayo. Sisilipin ko lang po si baby. O sige, Iha. Nakahinga ako ng maluwag nang makarating ako sa kwarto. Tulog pa rin si baby. Ang hindi ko lang maintindihan, kinakabahan ako. Hindi ko alam kung tungkol ba yan sa ginawa ko kay nanay na may epekto ba yun sa kanya o nai-stress lang ako sa pag-iisip kung bakit ko ba nagawa yun. Nasa ganoong posisyon ako nang dumating si Miko galing sa trabaho. Miko, nandyan ka na pala. Oo, nandito na ako. May dala pala akong pasalubong para sa'yo. Salamat ha. Kumusta ang trabaho mo? Okay lang naman. Tuwan-tuwa nga ang boss ko eh. May bonus siyang ibinigay sa akin. Tapos dumaan na ako sa tindahan. Okay na okay din ang kita natin. Talaga? Naku, salamat naman. Sigurado ako matutuwa si Nanay Rosa niyan. Tama ka dyan. Saka sa susunod na buwan, pwede na nating asikasuhin ang requirements natin. Magpapakasal na tayo. Maraming salamat, Miko. Masaya ako dahil ikaw ang naging asawa ko. Maswerte din naman ako sa'yo. Yumakap ako kay Miko at nagpasalamat. Alam kong wala nang pagsidla ng kasiyahan ko dahil kahit nagsimula ang buhay ko sa pait at kamalasan, unti-unti naman itong nagbabago. Lahat ng magagandang bagay na hiningi ko sa Panginoon noon, dahan-dahan ko nang nakukuha ngayon. Kahit sa pagtulog, baon ko ang pananabik sa nalalapit naming pag-aasikaso sa kasal namin ni Miko. Tinawagan ko rin si Tatay Estong at masayang-masaya siya sa ipinaalam kong balita. Naalala ko ring sabihin sana kay Nanay Erica ang gagawin namin pero naisip ko tsaka na lang kapag naging okay na ang lahat sa amin. Nang sumunod na umaga, hindi pa man kami nakakapagkaping mag-anak, narinig na namin ang ingay na ginawa ni Nanay Erica. Kinalampag niya ang gate ng bahay namin. Kinabahan ako noon dahil galing ako sa labas. Naisip ko baka nasundan niya ako. Melody! Ano ba? Lumabas ka dyan! Sino yun? Teka, si Aling Erika yata yun ah. Ano? Shh! Huwag kayong mag-alala. Ako ang haharap sa kanya. Wala kaming nagawa nang maglakad si Nanay Rosa papunta sa labas ng bahay. Dumiretso siya sa may gate at kinausap ang nagwawala na si Nanay Erica. Erika, ang aga-aga pa. Bakit nag-iingay ka na dyan? Ilabas mo ang anak ko! Ilabas mo si Melody! Kung hindi, kakasuhan ko kayo ng kidnapping! Kidnapping baka mo? Nahihibang ka na ba, Erika? Hindi namin kinidnap ang anak mo. Huwag kang mag-ilusyon. Hayop ka! Wala kang karapatang angkinin ng anak ko! Hoy, hindi ko inaangkin ang anak mo. Huwag kang ang gumawa ng kwento. Kusang loob na sumama sa amin ang anak mo dahil sinasaktan mo siya sa inyo. Hindi totoo yan! Kasinungalingan! Binilog niyo lang ang ulo ni Melody para maniwala siya sa inyo! At dito na nga sila tuluyang nagkagulo. Hindi kasi nakalakang gate dahil bumili ako kanina ng pandesal sa labas bago kami nagpasya sana na magtitimpla ng kape. Lumabas kami ni Miko ng bahay. Karga ko ang anak namin samantalang si Miko naman umawat sa dalawa.
Hindi pa nga sila halos mapaghiwalay pero mabuti na lang dumating si Tatay Estong at nakiawat na rin sa kanila. Erika, tigilan mo yan! Ha? Estong? Hindi ka na nahiya. Malaki na ang anak mo. Iniiskandalo mo pa ang pamilya niya. Anong gusto mong gawin ko? Matuwa dahil lumandi siya ng maaga? Ganun ba? Kasalanan mo din naman kung bakit nagkaganyan si Melody. Pabaya ka kasi. Batugan ka. Inaasa mo lang ang lahat sa kanya. Sinampal ni nanay si tatay nang matapos niya itong sabihin. Nanlilisik ang mga mata na binalingan pa niya ako ng tingin bago siya nagpasyang talikuran kaming lahat. Lumingon naman sa amin si Tatay Estong. Pasensya na talaga sa ginawa sa inyo ni Erika, anak. Tay, hindi niyo po kailangang humingi ng pasensya. Si nanay lang naman po talaga nagpunta dito para guluhin kami. Kahit na, anak. Hindi naman talaga siya magkakaganyan kung hindi dahil sa akin. Kahit na po, Tay, hindi porke minalas po siya sa pamilya niya, magiging miserable na lang po talaga siya habang buhay. Hayaan mo, anak. Pagsasabihan ko ang nanay mo kapag nagkita ulit kami. Naku, buti sana kung makinig siya sa inyo. Napakalaki na talaga ng atraso ni Erika sa amin. Hindi lang iisang beses niya kaming inatake, Estong. Pasensya ka na, Balae. Hayaan mo. Aayusin ko kagad ang problemang ito. Maraming salamat naman kung ganon. Aba, hindi naman yata tama na araw-araw na lang niyang tinatakot ang manugang ko. Hindi ba niya nakikita? Kapapanganak pa lang ni Melody. Baka mamaya siya pang maging dahilan at mabinat ang anak mo. Alam mo naman na mahirap gamutin ang binat. Tatangu-tangu lang noon si Tatay Estong. Pero sa totoo lang, pati ako nahihiya sa pinakitang ugali ni nanay. Pinili ko na lang na manahimik dahil baka kung ano pang masabi nila. Aminado naman po ako na kahit nagwala sa bahay namin si nanay, naaawa pa rin ako sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, naayos na namin ang lahat ng kailangan naming ayusin para sa kasal. Pati ang simbahan at reception naayos na rin namin. Nawalan naman ako ng balita kay Nanay Erika. Hindi na rin siya nanggulo sa bahay. Hindi ko na nga po alam kung dapat bang ipagpasalamat ko ang ginawa niya, pero nag-aalala ko. Bagay na napansin ni Miko. Okay ka lang ba, Melody? Oo naman, bakit? Para kasing balisa ka eh. Naalala ko lang kasi si nanay. Mukhang hindi na nga nakakapunta rito si Aling Erika, no? Kaya nga nag-aalala ako sa kanya eh. Okay lang ba kaya si nanay? Pwede mo naman siyang pasyalan eh. Gusto mo, samahan kita? Talaga? Naku, ang bait mo naman. Asawa mo ko, Melody. Hindi pa man tayo kasal, pero may obligasyon na ako sa'yo. Kinaumagahan, nagpaalam ako kay Nanay Rosa. Nagpunta ako sa dati naming tinitirhan kasama si Miko. Bala ko sanang dalawin si Nanay Erika eh. Wala pa ring pinagbago ang lugar. Nang makababa kaming dalawa ni Miko sa jeep, magulo pa rin ang parting yun ng squatters area. Ilan sa mga dati nang nakakakilala ay binati ako at kinakansyawan kami ni Miko. Lahat sila hindi makapaniwala na kami rin daw talaga ni Miko ang magkakatuluyan sa huli. Pagkatapos naming makipagkwentuhan saglit sa mga dati naming kaibigan, nagpaalam na kami para dumiretso sa bahay. Binalaan pa kami ng isa sa mga kilalang tsismosa na baka mamaya magkagulo na naman daw pag nagpakita ako doon. Hindi ko na lang sila pinansin noon, Miss Winnie. Naniniwala kasi ko na matatanggap na ni nanay ang naging desisyon ko sa buhay. Kaso lang sa may pintuan pa lang ng bahay namin, nakalanghap na ako ng hindi kaaya-ayang amoy. Para bang amoy sugat na amoy nana na parang malansa at nabubulok. Kinabahan ako syempre dahil ilang araw na naming hindi nakikita si nanay. Hindi na ako kumatok at dumiretso na sa pagpasok sa loob. Nagkagulatan kami noon ni nanay. Nakaratay siya sa luma naming sofa, may kumot ang buong katawan, halatang nilalamig at namumutla. Sa misita, nakita ko ang ilang tablet ng gamot at tubig na nangangalahati na ang laman. Nay, ano pong nangyari sa inyo? Bakit po kayo nakahiga dito? May sakit po ba kayo? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba tinakwil mo na ako bilang ina mo? Bakit nagpakita ka pa rito? Anong kailangan mo? Wala akong panahong makipag-away sa'yo ngayon. Pagod ako at masama ang pakiramdam ko. Nay, hindi naman po kita tinakwil eh. Tsaka kung hindi ka mahalaga sa akin, hindi na po sana ako pupunta rito. Alam ko pong hindi nyo magugustuhan ang pagpunta ko rito, pero hindi nyo po maaalis sa akin ang mag-alala para sa inyo. Hindi ka na dapat sana nagpakita rito. Sagad hanggang langit ang sama ng loob ko sa'yo.
Pero inay, sa sitwasyon po ninyo ngayon, kailangan po ninyo ng tulong. Ano po bang nangyari sa inyo? Melody, ang mabuti pa. Tulungan natin makabangon ng nanay mo para makainom siya ng tubig. Huwag niyo na akong pag-aksayahan ng panahon. Hindi ba't salot naman ang tingin niyo sa akin? Bakit kailangan niyo pa ako pagmalasakitan ng ganyan? Dahil sa malamig na pakikitungo ni nanay sa amin, napaiyak ako kagad, Miss Winnie. Hindi ko alam kung anong nangyari sa dati ay basagulera kong ina dahil iba siya kung makipag-usap sa amin ngayon. Medyo formal, malamig at parang walang gana. Hinawakan ko po ang kamay niya at dito ko nalaman na tila ba kasing lamig ng yelo ang mga palad niya. Nay, may sakit po ba kayo? Ang mabuti pa po dalhin na namin kayo sa ospital. Mukhang ilang araw na po itong nararamdaman niyo eh. Tama po si Melody, Aling Erika. Sumama na po kayo sa amin sa ospital para mapacheck up po namin kayo. Sinabi ko naman sa inyo, hindi ba? Hindi ko kailangan ng tulong nyo. Bakit ba mapilit kayo? Ngayon ko nga lang ginustong hindi kayo makita, tapos babalandra pa ngayon ng mga pagmumukha nyo. Talaga bang inaasar nyo ako? Namamalat pa ang boses niyang wika sa amin. Nagmatigas talaga si nanay kaya naman wala kaming nagawa kundi abangan siya habang pinapainom ko siya ng gamot ng sapilitan. Maya-maya pa, napansin kong naluluha ng kanyang mga mata. Masama akong ina. Hindi mo na ako dapat pinuntahan pa rito. Pero inay, kahit po ano ang nangyari sa atin noon, mahal na mahal ko po kayo. Hindi ko po kayo pwedeng pabayaan. Sorry po kung naglayas ako noon. Hindi ko na po kasi alam kung paano kayo pakikitunguhan eh. Araw-araw na lang po ako natatakot sa inyo. Araw-araw ko na lang po iniisip na paano kaya kung dumating ang araw na wala akong maibigay sa inyo at baka patayin nyo na ako. Hindi makapaniwala na napalingon si nanay sa akin. Nagulat ako dahil nawala ang pagkabagsik ng kanyang reaksyon at may awa sa kanyang boses nang muli siyang magsalita. Hindi ko alam na napakatindi pala ng trauma na naidulot ko sa iyo noon. Tuloy paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko kung karapat-dapat ba akong maging nanay mo. Sa'yo ko binuhos ang galit at hinanakit ko sa tatay mo. Nay, pinaliwanag na po sa akin ni tatay ang lahat. Kahit siya po, nagsisisi sa ginawa niya sa inyo. Ito po ang dahilan kung bakit niya kayo hinahanap. Pero nasira na ang buhay ko, Melody. At dahil sa takot na baka tuluyan akong malugmok sa pagiging miserable, ginamit kita para umangat sa buhay. Hindi ko na lang naisip na bata ka lang noon at nahihirapan sa lahat ng kondisyong ibinibigay ko sa'yo. Kung tutuusin, wala ka namang ibang hinangad kundi ang mahalin ako. Pero napakasama kong ina. Ramdam ko ang bigat sa bawat kataga na binitiwan ni Nanay Miss Winnie. Kaya naman ng mga sandaling yun, hindi na rin ako nagpatumpik-tumpik pa. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nilalaman ng dibdib ko. Ang mga pagtatampo, ang sama ng loob, wala akong tinago sa kanya. Pati na rin ang takot at lungkot ko dahil sa sinapit ng pamilya namin. Alam niyo po, Inay, kahit hirap na po ako noon, nagsumika po ako kasi gusto kong ipagmalaki niyo ako. Kaso nakatatak na sa isipan ko na malas ako, walang kwentang anak, nagmana sa tatay kasi yun po ang paulit-ulit na sinasabi niyo sa akin. Ang sakit-sakit po, pero kailangan ko pong tiisin dahil ayoko po kayong iwan. Pero dumating din naman ang araw na nagsawa ka na, hindi ba? Mawalang galang na po, Aling Erika. Alam ko po na may naging parte rin ako sa pag-alis ni Melody sa poder niyo. Pero sa totoo lang po kasi, naaawa na rin kami sa kanya. Hindi namin kayang makita na nasasaktan siya at nahihirapan. Pasensya na po kung dahil sa amin ng nanay ko, parang mas napalayo po yata ang loob sa inyo ni Melody. Tama ka naman, Miko. Wala kang kasalanan. Wala ring kasalanan ng anak ko. Sa akin mismo nagsimula ang gulo. Ang pilat ng kahapon na pilit kong kinakalimutan. Pero naaapektuhan pala ang buhay ko sa kasalukuyan. Hindi ko man lang naisip na masisira na pala ang buhay ng anak ko dahil gusto kong gumanti kay Estong sa pang-iiwan niya sa akin dati. Nay, hindi nyo naman po kailangan sirain ang buhay nyo eh. Hindi po kailangan ibaba ang pagkatao nyo kasi nasaktan lang po kayo. Totoo naman talaga, anak. Gusto kong gumanti sa tatay mo noon, pero dahil hindi ko siya mahanap, sa'yo ko binuhos ang galit ko. Sino ba naman kasi ang matutuwa kung mabubuntis ka, tapos hindi ka pala pananagutan ng taong mahal mo? Alam mo, anak, sa sinapupunan ko, 9 na buwan kitang inasikaso at nagsakripisyo ko para magawa ko ang lahat. Maayos lang kitang mailuwal. Kaso pakiramdam ko,
Naisahan ako ni Estong. Pakiramdam ko niloko niya ako. Kaya kahit ano pang idadahilan niya sa akin, hindi ko magawang maniwala. Hindi ko nagawang sagutin ang mga mahahabang eksplenasyon noon ni nanay. Naaawa ako sa kanya, pero idinaan ko na lang sa tahimik na pakikiramay ang pagsuporta ko sa kanya. Hindi kami nagkaroon ng formal na pagkakaayos ni Nanay Miss Winnie. Basta na lang ako nagkusa na bisitahin siya sa bahay niya at inalagaan ko siya. Kitang-kita ko ang paghihirap sa mukha ni Nanay sa tuwing umaatake ang sakit niya, na hindi ko naman alam kung ano ang punot dulo. Naririnig ko siyang umuungol sa gabi at kung minsan nagmamakaawa na rin siya na sana matapos na ang paghihirap niya. Pati si Tatay Estong tumadalaw din sa kanya. Siguro kailangan ka na namin dalhin sa ospital. Hindi na magandang pakiramdaman pa kung kailan mawawala ang sakit mo. Hindi na ito normal. Wala pa rin namang mangyayari. Tsaka wala akong pera, Estong. Alam mo naman na mas mahirap pa ako sa daga. Tsaka baka nakakalimutan mo. Kaya nga ako nagwawala, hindi ba? Kasi akala ko ayaw na akong suportahan ng anak ko. Nay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Gagawin ko po ang lahat para mapagaling ko po kayo. May ipon naman po kami ni Miko eh. Pwede ko naman pong bawasan yon. Nag-usap na po kami ng asawa ko. Pera nyo yun. Ayoko nang makialam sa inyo kung anong meron kayo, anak. Gusto kong makabawi sa mga kasalanan ko sa iyo. Naisip ko kaya ako nagdurusa ng ganito. Dahil nakarma na ako sa masasamang ginawa ko sa inyo. Aling Erika, wag niyo pong sasabihin yan. Mahal na mahal po kayo ni Melody at gagawin niya po ang lahat para mapagaling kayo. At bilang asawa niya, nakahanda rin po akong tulungan siya at suportahan. Dahil alam ko dito lang siya magiging masaya. Huwag ka nang magkunwari, lalaki. Alam ko naman na perang meron kayo ay gagamitin nyo para sa kasal. Tsaka ayoko nang may masabi pa sa akin si Aling Rosa. Mabait po si Nanay Rosa at maiintindihan niya po tayo. Hindi ko akalain na masyado pala akong nabulag sa galit ko noon. Kaya hindi ko nakita ang kabaitan mo at kabutihan mo sa anak ko. Miko, iho, hindi nyo naman kailangan kunin o bawasan ang ipon nyo. Sagot ko na ang pagpapa-ospital kay Erika. Responsibilidad ko ito. Makabawi man lang ako sa pang-iiwan ko sa kanya noon. Sigurado po ba kayo dyan, Tay? Oo naman. Baka nakakalimutan mo na kaya ako lumapit ulit sa inyo dahil gusto ko mabuo ang pamilya natin. At hindi na ako mapipigilan pa ng lolo at lola mo. Matatanda na sila. At sa totoo lang, nagsisisi sila dahil hindi ka man lang nila nakita bilang apo. Binabawi ko lang ang buhay ko na nawala noon. Dahil sa mga sinabi ni Tatay Estong ay napaiyak ako. Hindi ko akalain na darating sa ganitong punto na magkakaisa kami para sa taong akala ko ay sumira na ng tuluyan sa buhay ko. Kaya naman wala nang nagawa pa si Nanay kundi ang sumama sa amin para magpadoktor. Mahiwaga ang pagkakasakit ni Nanay. Bigla po siyang nagkaroon ng bukol sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ang mga bukol na ito matitigas at parang tumatakbo sa ilalim ng kanyang balat. Ang sabi ng doktor, kailangan itong operahan dahil kung hindi, posibleng maging kanser na kakalat sa kanyang buong katawan. May posibilidad na pwede niyang ikamatay. Kinilabutan ako sa aking mga nalaman. Hindi ko alam kung may koneksyon pa ba ito sa pangungulam ni Nanay Rosa. Pero sigurado kailangan ko siyang kausapin, baka may magawa siya para tulungan ang nanay ko. Habang abala noon si Miko at Tatay Estong sa pag-aasikaso kay Nanay, nagpaalam ako sa kanila na uuwi muna sa bahay. Miko, okay lang ba kung dalawin ko muna si baby? Kukumustahin ko lang sila ni Nanay Rosa. Oo naman. Tsaka kung hindi ka mahihirapan, magdala ka na lang dito ng mga gamit natin. Maraming kailangan si Aling Erika na ikaw ang mas nakakaalam kung ano. Sige, wag kang mag-alala. Babalik ako kagad. Ipagdadala ko rin siya ng mga damit tsaka underwear. Hindi mo ba kailangan ng kasama, Iha? Pwede mo namang isama na lang ang asawa mo eh. Dito na lang po ako para kung sakaling may iutos ang doktor. Ako na po ang magiging runner nyo sa butika. Napakabait mo talaga, Miko. Sige, aalis na muna ako ha. Mabuti na lang at nakapara ako kagad ng jeep. Tsaka ako umuwi sa bahay namin kung saan naroon si Nanay Rosa. Naabutan ko siya na hinihili ang apo niya, kaya naman lumapit ako sa kanya at nagmano. O Iha, kumusta ang nanay mo?
Yun nga po inay kailangan pong operahan si nanay kasi kapag hindi napigilan ang pagtubo ng mga bukol sa katawan niya, baka raw po maging cancer. Oh, sa tingin mo ba, kumusta ang nanay mo? Anong nararamdaman niya sa ngayon? Medyo nangihina po siya tapos yung ibang bukol niya parang namamaga at may isa pa nga po sa paa niya ang nagsusugat. Doon po nanggagaling yung masangsang na amoy. Nung hindi pa namin siya nadadala sa ospital, binibisita kasi ng mga langaw ang paa niya. Pero ngayon po kontrolado na namin dahil may alkohol naman at iba pang gamot para sa sugat. Mabuti naman kung ganon. Pero ang itatanong ko sa'yo na mas mahalaga, kumusta na ang pakikitungo ng nanay mo sa'yo? Maayos na ba? Maayos na po, pero naaawa po ako sa sitwasyon niya Hindi po namin alam kung makakayanan niya. Kaya nga po ako nagpunta rito, inay, dahil may gusto po sana akong itanong sa inyo. Bakit, iha? Ano ba yon? Nay, tungkol po dun sa ginawa natin itong nakaraang buwan. Posible po ba na yun ang dahilan kung bakit nagkasakit ngayon si nanay? Ano ba ang sinabi ko sa'yo? Hindi ba't ang mga bagay na mangyayari sa nanay mo ay sukatan kung hanggang kailan niya matitiis na saktan ka? Hindi po kita maintindihan, inay. Gagawin kong mas simple para sa'yo. Ang ibig kong sabihin, bawat bukol sa katawan ng nanay mo ay may katumbas na kasalanan. At kapag hindi pa niya napagtatanto ang mga ginawa niya sa'yo, hindi yun mawawala. Hindi pangkaraniwan na bukol ang nasa katawan ng nanay mo. Akala lang ng doktor ay may scientificong paliwanag doon. Pero kung ako ang tatanungin, may katumbas ang lahat ng yun. Kaya nga tinanong kita kung kumusta na ang pakikitungo niya sa'yo. Sigurado ka ba na hindi na siya magbabago? O baka naman ngayon lang siya nagsisisi dahil nagkasakit na siya? Hindi naman po siguro ganun kasama si nanay para habang buhay na lang niya akong kamuhian. Alam mo, iha, sa'yo kasi ko humahanga ng husto Kahit ilang beses ka nang sinaktan ng nanay mo, mapagkumbaba ka pa rin. Alam mo ba na ikaw rin ang gamot na magpapagaling sa nanay mo? Ano pong ibig niyong sabihin, inay? Mabuti kang tao at kapag pinatawad mo ang isang tao, para mo na rin hinugasan ng kasalanan niya sa'yo. Marunong kang magdasal, iha, kaya tulungan mo ang nanay mo. Kailangan niyang magpatawad sa'yo. Kailangan din niyang humingi ng tawad sa Panginoon at lalong kailangan niyang patawarin ang sarili niya. Ang nakaraan ay nakaraan na, hindi na ito may babalik pa. Pero ang kasalukuyan, pwede pa nating dugtungan ng mas magagandang alaala. Nasaktan man noon ang nanay mo, hindi ibig sabihin na dahil sa nangyari sa kanya, huli na ang lahat. Hindi pa huli para magsimula siya ulit at kailangan sa sarili niya mismo magsimula ang pagpapatawad. Pagkalabas ko ng bahay ni Nanay Rosa ay parang may mabigat akong desisyong kailangang gawin. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ba ang sinabi niya o mananatili ako sa paliwanag ng doktor. Pero bilang anak, handa akong gawin ang lahat kahit pa hindi yun maintindihan ng iba. Siguro nga tama si Nanay Rosa basta magtiwala lang ako sa kanya. Pagbalik ko sa ospital, nadatnan ko si Miko at Tatay Estong na nag-uusap sa labas ng kwarto. Miko, Tay, may sasabihin po sana ako. Ano yun? Parang problemado ang reaksyon ng mukha mo, Melody May problema ba? Oo nga anak. Ano bang meron? Gusto ko pong ilabas si nanay dito sa ospital. Ano? Iha, anong sinasabi mo? Delikado ang lagay ng nanay mo. Naiintindihan ko po, Tay. Pero may isa pa po akong gustong subukan. Ilalapit po natin siya sa isang albularyo. Kailangan po nating sumugal, Tay. Sigurado ka ba dyan, Melody? Posibleng maging cancer ang sakit ng nanay mo. Hindi ito nagagamot sa albularyo lang. Oo, sigurado ako. Hindi ko man maipaliwanag sa inyo ng maayos ang mga naisip ko, pero pakiramdam ko, yun ang makakatulong kay nanay. Saglit na natahimik ang dalawa. Kita ko ang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata, pero pumayag din naman sila kagad. Kung yan ang gusto mo, susuportahan kita. Sige, kung yun ang makakapagpagaan ng loob mo, Iha, sasamahan ka namin. Hindi nagtagal ay inasikaso namin ang pagpapalabas kay nanay. Tutol man ang doktor, wala rin silang nagawa ng pirmahan namin ng discharge papers. May waiver din silang pinapirmahan para daw hindi namin sila masisi sakali man na may mangyaring mali sa pasyente namin. Kinagabihan, dinala namin si nanay sa isang kilalang albularyo sa kabilang bayan. Tahimik ang paligid at tanging huni ng kuliglig ang maririnig.
Pagpasok namin sa kubo, agad naming nilatag si nanay sa isang banig. Maingat siyang sinuri ng albularyo, dahan-dahang hinahaplos ang kanyang katawan habang nakapikit, animo may pinakikiramdaman na hindi namin nakikita. Ilang sandali pa, naging mabigat ang hangin sa paligid na para bang may presensyang umiikot sa loob ng kubo. Hindi man niya idinaan sa mahabang paliwanag, ipinaliwanag niya sa amin na hindi pangkaraniwan ang sakit ni nanay. Ayon sa kanya, tila may negative energy na kumapit sa kanya, isang uri ng bati na naging dahilan ng kanyang paghihirap. Pero higit pa sa anumang ritual, mas mahalaga raw ang paggaan ng kalooban ng may sakit. Habang sinasagawa ang kanyang paraan ng panggagamot, unti-unting napaluha si nanay kahit nakapikit. Anak! Nay, nandito lang po ako. Patawarin mo ko sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Pinapatawad na po kita, inay. Matagal na po. Nang mga sandaling yon, parang may dumaan na malamig na hangin sa loob ng kubo. Napansin naming unti-unting humupa ang pamamaga ng ilang bukol sa katawan ni nanay na para bang may unti-unting kumakawala sa kanya. Mas lalo akong napaiyak, hindi dahil sa takot kundi dahil sa wakas, naghilom na rin ang sugat naming mag-ina. Magaan ang loob kong sabihin na sa pagkakataon na ito, formal na kaming nagkabati. Kinabukasan, kapansin-pansin ang pagbabago kay nanay. Mas maaliwalas na ang kanyang muka at ang dating matitigas na bukol ay tila lumiliit na. Hindi man namin sinabi ang buong katotohanan kina Miko at Tatay Estong, sapat na sa amin na alam naming nagsimula na ang paggaling ni nanay. At sa puso ko, alam ko, hindi lang pala sakit ang kailangan gamutin, kundi matuto tayong kalimutan ng nakaraan. Hindi ko akalaing gagaan ng ganito ang pakiramdam ko, anak. Para akong bagong panganak. Pero hindi po ibig sabihin nun hindi nyo na po iinumin ang mga nireseta ng albularyo. May mga herbal din po kayong kailangang ipainom sa inyo para mawala na ng tuluyan ng mga bukol. Oo naman, anak, hindi ko yun kalilimutan. Tuluyan nang bumuti ang kalagayan ni nanay pagkatapos ng gabing yon. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting nawawala ang mga bukol sa kanyang katawan, kasabay ng paggaan ng kanyang pakiramdam. Hindi man naging madali ang lahat, ramdam naming nagsisimula na ang totoo niyang pagbabago, hindi lang sa katawan kundi pati sa kanyang puso. Makalipas ang ilang araw, nagpasya akong dalhin si Nanay Erica kay Nanay Rosa. Alam kong hindi pa tapos ang lahat hanggat hindi nila nakakausap ang isa't isa. Pagdating namin sa bahay, kaagad kaming sinalubong ni Nanay Rosa. Saglit na nagkatitigan ng dalawa, punong-puno ng emosyon ng kanilang mga mata. Balae, Rosa, patawarin mo sana ako sa mga naging kasalanan ko. Matagal na kitang pinatawad, Erica. Ang mahalaga ngayon, natuto ka na. Hindi na napigilan ni nanay ang kanyang sarili at tuluyan na siyang napaluha. Lumapit siya at niyakap si Nanay Rosa, isang yakap na animo tinatanggal ang lahat ng galit, sama ng loob at sakit na matagal na nilang kinikimkim sa isa't isa. Hindi pa naman huli ang lahat, Erica. Hanggat may buhay, may pagkakataong magbago. Maraming salamat sa pangalawang pagkakataon. Tahimik akong nakabantay sa kanilang dalawa habang dahan-dahan sila na nag-uusap. Hindi ko na ikinuwento sa kanila ang ginawa namin ni Nanay Rosa. Mananatili itong sikreto sa pagitan naming dalawa. Sa wakas, buo na ulit ang pamilyang matagal ko nang pinagdarasal. Sa ngayon, maayos na ang daloy ng buhay namin. Tuluyan na nga nagkabalikan sina nanay at tatay at unti-unti na rin nilang binubuo ang panibagong pangarap na minsang nasira dahil sa maling mga paniniwala. Mas naging maingat na si nanay sa kanyang pananalita at kitang-kita ko ang kanyang pagsusumikap na makabawi sa amin. At sa muling paghawak ko sa kamay ni nanay, napangiti ako. Dahil sa wakas, hindi nagalit ang dahilan ng pagkakalapit namin, kundi pagmamahal na pinili naming ipaglaban. Kami naman ni Miko patuloy na nagtutulungan sa isa't isa habang inaalagaan ang aming pamilya. Mas naging matibay kami sa bawat pagsubok na aming pinagdaraanan. At higit sa lahat, natutunan ko na ang pagpapatawad ay hindi pagsuko o kahinaan, kundi isang lakas na kayang maghilom ng kahit na pinakamalalim na sugat. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi ito makukumpleto ng walang shoutout sa masusugid nating listeners.
Shoutout po kay Winnie Charmy Rose, kay Novelyn Rebamba at sa Ref Angels, kay Jessie Mefania na nagkomento sa taksil na asawa upload. Ang sabi po niya, bakla daw siya pero wala siyang balak na manira ng pamilya. Salamat po sa pakikinig at pagbibigay komento. Hello din po kay Dayan Sosero, kay Ami Alip, kay Rosie Vlog from Hong Kong at sa anak niyang si Fitz, kay Joanna Krampatana na magbe-birthday po ngayong March 29. Advance happy birthday po, ma'am. Shoutout na rin natin ang mga kasamahan niya sa Fast Diagnostic at Com Department. Hello din po kay Cheryl Presto from Palawan, kay Via Lingaya from Iloilo, kay Mary Jean Fuerte at sa crew ng Henlin, kay Abby Ruiz, kay Rosemary Casunete at sa mga apo niyang sina Freya at Micaela, kay Brian Landicho at sa kapatid niyang magre-recognition day ngayong March 28 at sa mama niyang nasa Saudi Arabia na si Mila Landicho. Shoutout din po sa mag-inang sina Marie at Ella, kay John Paulo Purisima at Cristel from Cebu City, kay Ate Chani Doy from Marinduque, kay Ricky at Florin Bernadas at sa Bernadas family, kay Rhea Labis at kay Jason Agor, kay Ana Helwa, kay Jay at Lina from Dubai. Hello din po kay Ira Ilano, kay Michael at Heidi Ledesma at sa anak nilang si Unica Atasha Ledesma, sa ALC Girls na sina Karina, Kim, Jean at Karen. Salamat po sa pakikinig nyo. Kay Philip Adano at sa Jenilyn Bakery, kay Jocelyn Gurion del Rosario at sa mga anak niyang sina Danica, Donna at Joy Joy Menyo. Shoutout din po kay Corazon Ingay, kay Normina Musa, kay Ma'am Lisa Takada na lagi pong nakikinig sa atin from Japan, kay Adorio Tonight at sa kaibigan niyang si Beverly Remigio, kay Jaden Narvasa, Nessie Villarreal from Bicol, kay Seki Joan at sa ma'am niyang magbe-birthday, happy birthday po. Hello din po kay Meli Padilla, kay Nino Feliciano, kay Lisa Labo-Labo, kay Jessa at Lea Manalang from Nueva Ecija, kay Liana, Kate, Grace at Alan, kay Geraldine Narbasa, kay Angel Alipayo, kay Joey Albert, kay Elaine Malayba at sa Lugo Malayba family. Shoutout din po kay Jing Ed Palina, kay Desiree Caracana, kay Maricel Tacuel, sa RRJ Kainta, kay Yuna Galvan, kay Donna Futol at sa mga kasamahan niya sa work na sina Janlyn at Sterling, kay Joanna Reyes at sa mga taga-Navotas na nakikinig sa atin dyan. Hello po sa inyo and happy listening. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan niyo pa po sana ang mga susunod nating upload ha. At huwag kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis niyong makita kung may bago tayong upload, pindutin niyo lang po ang notification bell para lagi kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Ang goal po natin ay maka 100k subscribers po tayo. Kaya sana ma-reach po natin yan. Syempre sa tulong po ninyo. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig.